Good morning. So ngayon sasama ko kayo sa pagpapalinis ko ng aircon. So nag-ready lang ako ng coolant, radiator coolant. Ito yung hinahaluan ng tubig. Ayan, kasi papalitan din yung tubig ng radiator pag nagpalinis tayo ng aircon. Ayan, tara na. Bukod sa pagpapalinis ng aircon, isasabay ko na din itong knob. Kasi ito nag-stuck na siya dito. Hanggang dito lang. Hanggang dito sa may point na dashboard at saka paa. Although napipihit naman siya dito sa may para tumutok dito sa taas, pero ramdam ko na hanggang parang dito lang siya nakastuck. So most probably yung cable na to sira. So since kailangan baklasin yung dashboard, sasabay ko na siya din sa pagpapagawa or sa pagpapalinis kasi baklas din naman yung dashboard nito. So yan, tip lang, tinanggal ko na rin yung mga kalat-kalat dito sa glove compartment para mamaya pag binaklas siya hindi na siya ganun ka-abala. Ayan, so ayan, kung may mga problema kayo dito sa papakita ko sa inyo mamaya kung ano yung kailangan gawin. Let's go! Auto check muna tayo. 132,242. Ayan, so ngayon ay November 30. Medyo makulimlim ang panahon, so ayos lang. Actually, yung aircon naman nito malamig pa. Gusto ko lang din isabay na yung pagpapagawa nga nitong knob selector. So sa mga nagtatanong or sa mga curious, bali pangalawang beses ko pa lang tong mapapalinisan ng aircon. So sa mga first time na magpapalinis ng aircon, magugulat kayo, ito hindi nyo na makikilala to mamaya. Ayan, yung dashboard hindi nyo makikilala yan, talagang baklas yan, baklas lahat. Meron namang isang option yung no baklas, pero hindi ko pa naman natatry. Pero I think syempre mas okay pa din yung talagang babaklasin and syempre lilinisin. Okay, pero hindi ko pa natatry yung no baklas. So importante dito, hanap kayo ng gagawa na kabisado yung sasakyan or kabisadong magbaklas ng dashboard. Tsaka yung maingat, syempre ayaw natin na magasgasan yung ating mga dashboard. Okay, maingat, syempre may tamang tools. Ayan. So mamaya babalikan ko kayo pagdating ko dun sa shop na pupuntahan ko. Okay, time check 9:30. Dito na tayo. Check na nila bossing ating. Ito yung pangalawang bukas. Ayan. Ayan, pagkatapos nilang ma-check up yung kotse, pinapasok na tayo dito sa kanilang pwesto para simulan ng gawin yung aircon. At dito nagpaalam na rin ako kay Kuya kung pwede bang i-video ko sila habang ginagawa or habang binabaklas yung aking aircon para malinisan. Binabaklas na po. Ito yun. Ganda pala yun, boss. Fix na lang yan naman. Okay, ito yan guys. So ito dapat parehas na kami naglalak. Yan. So naputol na yun. Ayan na, dapat napipigilan nila. Okay, ayan, dapat napipigilan siya. Ayan, ngayon dito wala nang pumipigil. Ayan natin, baka kaya pa ng cable tie, diba? So ayan, ganyan siya dapat eh.
Baka pwede pang cable tie dito. Eto, bukod sa pagpapalinis nitong condenser ba to o evaporator, sabihin nyo na lang kung ano yan. Nalilito ako dyan guys. So bukod sa pagpapalinis dyan, nagsabi na rin ako, napapalitan ko yung filter sa loob. Kaya ayan, tinatanggal na ni kuya yung filter dyan. Medyo mahirap siyang tanggalin, ng dukutin lang. So hindi ko na napakita kung paano tinanggal ni kuya yung takip at saka yung filter dyan sa kung anumang part na yan. Pero ginamitan niya yan ng compressed air para matanggal yung takip. At ngayon pina-flushing niya, nilalagyan niya ng chemical at saka binubugahan ng compressed air. Medyo masakit lang sa ulo nung time na nagpagawa ako dito kasi na tiyempo may ginagawa yung Maynilad. Kadarating ko pa lang yan, nagbubungkal na sila hanggang sa makaalis ako. So yun, wala lang, na-share ko lang. Ito yung filter na binili ko, yun yung pinalitan. Chinek ko yung label niya or yung packaging, walang brand. So I think universal lang to. Ito, so bonus information, nagbabalak talaga akong palitan yung fog light nitong sasakyan, and curious ako kung ano yung sukat. Kaya habang nakabaklas yung yung bumper sa harap, minabuti ko na tanggalin yung fog light and i-check ko ano yung sukat. So ito, 881, 12 volts and 27 watts. So baka lang may curious kung ano yung sukat nung fog light natin. Ayan guys, so tapos na akong magpalinis. Ito, malapit na rin ako sa bahay. Ayan, so ito napaayos ko na. Ayan, kung mapapansin nyo, wala na siyang moist dyan sa may windshield. Ito yung naging problema. Ngayon, ilagyan na lang siya ng zip tie yung naputol na plastic kasi mahirap hanapan niya ng pyesa. Pero pwede pa rin naman siyang mahihit, kaya lang ingat na lang. And again, usually ito lang naman talaga yung kailangan natin dito sa Pilipinas, yung ganyang setting. So ayan, number 1 yung aircon natin, tapos nakasagad yung thermostat. So far malamig naman, kaso nga hindi ko pa masyadong masabi since makulimlim yung panahon. So normally malamig naman din talaga to kahit na nung hindi ko pa pinapalinis pagka ganitong panahon. Pero yun, ang main purpose ko is yun nga din, mapagawa yung vent nitong aircon. So papakita ko sa inyo kung magkano yung nagastos ko sa pagpapalinis ng aircon and sa ayos ng vent. Mamaya pag nasa bahay na ako, papakita ko sa inyo yung lista. Binigyan naman ako ng listahan ni Ed, yung may-ari nung shop. So mamaya ulit. Okay, nakauwi naman ako ng Matiwasay. So odometer check, 132,280. Ayan, so nakauwi na ako. Ito na, magkano yung nagastos natin sa pagpapalinis ng aircon. So actually, hindi lang cleaning yung ginawa, pinapalitan ko rin yung filter nung aking condenser, tsaka finlashing na rin nila. So ang total ng nagastos ko today ay 9,400. Hindi, joke lang. Ano lang yan? 4,400. So ito yung nilista ni Sir Ed na may-ari ng Lucky 9E. So full out, ito lang talaga yung pagpapalinis ng aircon, 3,200. So full out, evaporator, front, and freon, ayan, 3,200. So all in na yan sa paglinis ng aircon. So ito yung nadagdag, 1-piece silica gel. Hindi ko alam kung magkano yan, pero sa Shopee mura lang yan eh, wala pang 50 pesos. So flashing,
condenser, chemical at labor 1,200. Okay, so total of 4,400. So yun lang guys, maraming salamat sa panonood.